Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Chronicles chapter 26. At the last time that I was here, kung hindi po ako nagkakamali, ay akin pong tinuro itong bahaging ito, but hindi po siya tapos. So today, I would like to continue this teaching at ako pinaniniwala that we need this thing. Kailangan po natin ang bagay na ito. So buksan po natin ang ating Biblia. 2 Chronicles chapter 26 and we'll start here. Kung tayo po'y nasa 2 Chronicles chapter 26, let's start reading again from verse 1. At mula po sa verse 1, this is just a follow-up dun po sa aking tinuro 2 Sundays ago, if I'm correct. So 2 Chronicles 26, 1 to 5. So kung tayo po'y naroon na, let's start reading. Ang sabi po, Then all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. He built Elot and restored it to Judah, and after that the king slept with his fathers. Verse 3. And 16 years old was Uzziah when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name also was Jecoliah of Jerusalem, and he did it that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. Verse 5, And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Lord, we submit to your power and authority today. Holy Spirit, you are the greatest teacher of the church. At wala po kaming magagawa kung hindi mo po kami pupuspusin at sasamahan ng iyong kapangyarihan. Lord, I am not depending on my wisdom. I'm not depending on my understanding, but I depend and rely on the anointing that you have put upon my life, Panginoon. Kaya ngayon pong hapong ito, Lord, let your anointing once again flow, Lord, from my mouth and from my whole being down to the congregation and everybody that will be affected, Lord, but by this preaching and teaching that you will give us today. Maraming salamat po because we believe that every time that we come together as one, your presence is right here in the midst of us, Panginoon. Kaya ngayon pong hapong ito, hayaan mo na kami muli ay mapagpala. Kumain kami ng iyong mga salita at magipo itong pag-asa, liwanag sa aming mga daraanan. Tigit sa lahat, magkaroon po kami ng kaliwanagan. Ito po ang aming dalangin ng may pananalig sa iyo at sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kami sama-samang dumalangin. Ang lahat po ng may hininga muli ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Bago po tayo umupo, kamaya mo po ang malapit sa iyo at sabihin mo magandang hapon. Amen. And God bless you. Praise God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa hapon pong ito. Ang Diyos po'y buhay. Amen. Okay, so tayo po ay darako na sa mensahe. Let's start the message today. 2 Chronicles chapter 26 verse 5. Amen. So nakita po natin dito sa 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 5, ang isang lalaki na nagangalan pong, ano pong pangalan niya? Uzziah. Amen. Ngayon, kung ating po papansinin, ang sabi po ng 26, 1 to 5, tinala po ng aklat ng kronika, ang ilan sa mga detalye tungkol po sa lalaking si Uzziah. What is amazing here, ang sabi po ng 2 Chronicles 26, 1 to 5, that this guy, Uzziah, was only 16 years old when he became a king. Amen? Ilang taon po si Uzziah nang siya po ay maghari sa bayan ng Israel? This is sa East Andios. Amen? So, normally, ang 16 years old sa ating pong panahon ay hindi po natin igagalang kung siya po ay mamumuno. But if you would notice, ang sabi po doon sa ating Bible, sa 2 Chronicles, chapter 26,
na ang kanya pong pagiging hari ay hindi po short term, but he became a king for a long term. Dahil ang sabi po dito sa chapter 26, if you will just follow me, ang sabi po sa verse 3, ang sabi po rito, the reign or the term, yung term na tinagal ni Uzziah as king, ang sabi po ng Bible ay he reigned as king in Israel for how many years? Ang sabi po ng Biblia is 52 years. Di po biro. Sa atin po, ang pinakamahaba pong term ay 9 years ng mga mayor. Amen. Malapit na eleksyon. Amen. Ang presidente po ay 6. Amen. 9 years sa pagiging mayor kung hindi ka mapapalitan. Pero ordinarily, ilan po lamang talaga ang termino ng mga mayor, mga local ating government officials. The only term given to them by the law is only 3 years. Amen. Pero pansinin niyo po, kung tayo po ay nasa panahon ni Uzziah, mananawa ka sa pagiging hari po niya. Why? Ilang taon po siya nakaupo? 52 years. At ako po'y naniniwala na wala pong sikreto, wala pong lihim, lalo na po't natala ito sa Biblia, why the King Uzziah was so successful in life. What was the reason why Uzziah was so successful? It's because God made him to prosper. Amen? Sabi po ng verse 5, bakit po nagtagumpay si Uzziah? It's not because of his strength, it's not because of his might, it's not because of his skill and talent, but the talent and skill I believe was there, but because of God operating in his life, he was so successful. Kaya sabi po ng Biblia sa verse 5, God made him to prosper. Sino po ang nasa likod ng tagumpay ni Uzziah? Ang Diyos. Sabi po ng isang talata sa Biblia, I believe it's in the book of Zechariah, sabi po, it is not by might, it is not by power, but it is by the Spirit, saith the Lord. Sabihin nga po natin, not by might, not by power, but by the Spirit, saith the Lord. Amen? Pero sa mundo po, in the natural world, remember, I just like to drop this thing into your heart, that in this present world, there are two systems that always operates in life. One is the system of the world, and the other system is the system of God. Ang sistema po ng mundo, they say that in order for you to be successful, you must be talented. You must be this kind, this kind, and this kind, and this kind. But if you are to operate in the system of God, God will only tell you, you just need my anointing. Hello? So sa mundo po, ano ang sabi nila para kami maging matagumpay? Kailangan ikaw ganito. Kailangan ginagawa mo ito. Kailangan ganito ka. Kailangan meron ka nito. Kailangan may ganyan ka. Yan po ang mundo. Pero kung gusto mo po ang sistema ng Diyos ang kumilos sa iyong buhay, God will only tell you what you need is just my anointing. Pag nasa iyo ang aking kapangyarihan, you will be a prosperous man or woman. Amen? Kaya sabi po ng verse 5, Uzziah became prosperous. Sino po ang dahilan kung bakit po siya ay nagtagumpay? It was God. Ngayon pong hapong ito, what I am about to share to you today is the will of God regarding prosperity. Do you know that it is God's will for His church to be prosperous? Kayo po ba'y naniniwala na kalooban ng Diyos sa kanyang simbahan at sa kanyang mga anak, gusto niya na ikaw ay maging maunlad? Sabi mo sa iyong katabi, look to your right and look to your left, God wants you prosperous. Amen? And I believe, sabi mo, ako'y naniniwala, it is time to prosper. Amen? Panahon na para po pagpalain ng Diyos ang kanyang mga anak. Now, ano po kaya ang dahilan kung bakit maraming mga anak ng Diyos ay hindi po pinagpapala? Ang aking pong pangunawa dyan ay gusto ng Diyos na tayo pagpalain, but because of our lack of wisdom, that is what is separating you from the blessing of God. Amen? So ano po nagiging hadlang kung bakit po tayo hindi napagpapala dahil po sa kakulangan ng kaalaman. But once that we understand the system of God, then all of a sudden mararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating pong buhay. So atin po munang ilatag ang ilan sa mga foundation para po tayo magkaroon ng interest dito sa aking subject ngayong pong hapong ito. Why does God wants you and me to prosper? Bakit po ba gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain? Yung po kasi ang napakahalaga munang maunawaan ng mga mananampalataya. Why does God wants you to be blessed?
Dahil ang sabi ko po sa inyo kanina, God wants you blessed, you say Amen. Tama po ba? Sinanong ko po kayo, sabi ko sa inyo, gusto ng Diyos na kayo pagpalain. Anong sagot po ninyo? You agree, you believe. Amen? Di po ba? Ibig sabihin ng Amen, I agree, I say yes to what you said. Amen? So, ngayon, ang tanong po, pag tinanong ka, why? Why would God prosper you? Ano po ang dahilan kung bakit po God will bless you and entrust to you the blessing that He owns? Yan po ang napakalaking dahilan. So, buksan po natin ang ating Biblia. Remember, I just said to you that 2 Chronicles will just be our stepping stone today. But let's move on. Iwanan po natin ang 2 Chronicles chapter 26. Now, let's move to the New Testament and let's go to the writings of the Apostle Paul. Let's go to the book of Romans. Samahan niyo po ako sa book of Romans, and if you are in the book of Romans, let's go directly to verse 13, chapter 10. Romans chapter 10, verse 13. Romans 10:13, let's go there. Nandun na po kayo? Romans 10:13. Now, if you are in the book of Romans, chapter 10, verse 13, let's start reading and let's hear from Paul. Ano po ang sabi ni Pablo? Verse 13. He said, verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Alam niyo po ba, mga kapatid at mga minamahal, in verse 13, he used the word for whosoever. Do you believe that once in your life you are part of that whosoever? Amen? Kayo po ba'y naniniwala na minsan sa iyong buhay, ikaw po'y isa doon sa tinatawag na whosoever? Amen? At ang sabi po rito, whosoever shall call. In other words, the word whosoever is so powerful. No matter who you are in life, it doesn't matter if you are poor or rich, but if you call on the name of Jesus, you are saved. Hello? Kaya nais ko po ipaunawa sa inyo that Christianity is not just or not a religion of the poor. Meron po kasing kumakalat minsan na narinig ko sa mga pagtatalakayan that Christianity is the religion of the poor. No, Jesus did not die for the poor only. He died also for the rich people. Dahil ang sabi po ng Biblia, He gave His Son to the world. Hindi po niya sinabing He gave His Son to the poor. Hello? So, para kanino po si Jesus? Para sa lahat ng uri ng tao. Ano man ang estado po ng buhay, Jesus is for everybody. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 10, ang sabi po, "For whosoever shall call on the name of the Lord," look at the word, verse 13, if you have your Bible, kung sa inyo po yung Biblia, look at the word, "shall be saved." Paano po maliligtas ang isang tao? Hindi po sinabing, "whosoever shall be a member of the church." Hindi po sinabing, "for whosoever shall go and attend and pray." Tama po ba? Paano po maliligtas ang isang tao? Ang sabi po, you are not saved because you join a church. You are saved because you believe. Hello? Paano ka po naligtas? Dahil ba ikaw ay membro ng biyaya ng Diyos? I tell you the truth, na kahit po ikaw ay uma-attend dito, even if you sign the membership form, you can't be saved if you don't believe. Hello? So paano po ang kaligtasan? When we believe. Sabi mo sa iyong katabi, paano ka naligtas? Because you believe. Hello? Amen? Kaya sabi po rito, "whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved." So we are saved because we call and we believe. Amen? Now, verse 14, ano po bang ating tinatahak dito sa lesson na ito? Why does God wants His church to be prosperous? Now, verse 14, let's follow through. Sabi sa verse 14. Now, look at the writings of the Apostle Paul. In verse 13, sinasabi po ni Pablo that salvation will start to come in man's life when he call upon the name. Tama? Paano raw po darating ang kaligtasan sa buhay ng isang tao? It will come when that somebody will call on the name. But look at verse 14. Sabi po niya sa talatang 14, he said, there is a problem.
Ang sabi niya sa verse 14, now he presented the problem. What seems to be the problem nung panahong ito sa Romans. Ang sabi po sa 10:14, how then shall they call on him? Bakit po ba napakahalaga ng they will call on him? The word him there is Jesus. Bakit po mahalaga yung pagtawag kay Jesus? That was in verse 13. Because everyone who call on the name will be saved. Tama po ba? Kaya sabi sa verse 14 now, how then shall they call on him in whom they have not believed? Paano raw po sila makatatawag sa Panginoong Jesus na hindi nila napapaniwalaan? Or in other words, how can they call on Jesus whom they have not heard? Bakit mo po tinanggap si Jesus? Isn't it true and is it correct because you heard about him? May tao po ba dyan? Bakit mo po tinanggap si Jesus? Tama ba dahil narinig mo ang tungkol sa Kanya? What if? Paano po kung hindi mo narinig ang tungkol kay Kristo? Would you trust in Jesus? Hindi po siguro. Amen? Bakit po? Kasi hindi mo kilala si Jesus. Tama po ba yun? Kaya nga po kung papansinin natin, tama-tama, just a point of illustration so that you can understand this thing. Bakit po ang mga kandidato hindi mapigilan ng kanilang sarili kahit meron ng anti-EPAL bill? EPAL pa rin ang EPAL. Hello? Kahit saang lupalop, nakikita mo pa rin ang kanilang mga muka. Ang tawag po doon ay pre-election hearing. Kung hindi po ako nagkakamali, kung tama, if I'm using the right words, na hindi po tama, that's a premature campaigning. Pero bakit hindi po nila mapigilan na lumalabas sila sa TV na sinasabi nila na gaganda ang buhay? Ganito kami sa Las Piñas at sa Makati. Bakit hindi nila mapigilan ang kanilang sarili? Because they've learned the concept. How can people vote and believe in Him if they do not know who they are? Tama po ba? Paano mo sila iboboto? Paano ang tao maniniwala at ilalagay ang kanilang pangalan sa balota kung hindi sila kilala? Well, the same principle applied is true. How can people believe in Jesus whom they do not heard? Or they do not hear? Amen? Kaya sabi po rito ni Pablo, how can they call on Him in whom they have not believed? So para po ang isang tao ay makarinig ng tungkol kay Jesus, somebody or someone has to tell him about Jesus. Para po ang isang tao ay maligtas, kailangan pong may tao na mangaral at magpakilala tungkol kay Jesus. At alam mo po ba kung sino yon? Na mangangaral ng salita ng Diyos sa tao? Don't look at me. Kasi nakaturo kayo, Chuck, sa akin, sa iyong isipan. Di kayo yon. I like this illustration. Ang sabi niya, pag nagturo ka raw po ng tao, huwag mo kalilimutan, mas marami nakaturo sa iyo, 3. Isa lang yung turo mo sa kanya, pero sa iyo, nakaturo pabalik ay 3. 3 lang po, kasi yung pang-4 ay medyo lihis na. Hindi ko po kayang pag-anon. Hello? Amen? So, sino po ang mangangaral at magsasalita tungkol kay Kristo? Who was it? It's you. It's me. Ang akala po ng church that the obligation to share the gospel is only for the pastor. Oh no, you're wrong. You're misled. Lagyan niyo po sandali ng bookmark. If you have a bookmark right there in your Bible, could you please put a bookmark there in Romans chapter 8? And let's go to the book of Mark. Samahan niyo po ako sa Gospel of Mark. Samahan niyo po ako sa Mark 16. Let's go to Mark 16. Tingnan po natin yung Mark 16. Okay. Mark 16, are you there? Okay, verse 15. Ang sabi po dito sa verse 15, sabi ni Jesus when He was about to leave the disciples, nang sila po ay paalis na. Ano po?
nung si Jesus ay paalis na. Saan po siya papunta? Pabalik na po siya saan? Saan po siya pabalik na? Pabalik na po siya sa kanyang ama dito sa oras at sandaling ito. But look at what he said. Una po sa Mark 16, ang sabi po sa verse 15, ang sabi niya sa kanyang mga apostles, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, "Go ye into all the world, and anong gagawin nila sa iba't ibang panig ng daigdig?" Sabi po, "And preach the gospel." Who is the gospel? You're correct. Sino po ang gospel? Si Jesus. Jesus is the good news. You know, the gospel is so simple. It's all about Jesus. Jesus is the salvation. Jesus is your blessing. Jesus is your good life. And Jesus is coming for your life. That's the gospel. Amen? So, go ye into all the world. Saan daw po dadalhin ang mabuting balita? Saan? Sa buong mundo. Malaki po pala ang mandate. Malaki po pala ang inatas ng Panginoon na trabaho sa pangangaral ng Kanyang salita. Saan po ito dadalhin? Sa buong mundo. Now, leave Mark chapter 16. Let's go to the book of Acts. Iwan na po natin yung Mark 16. Now, in the Gospel of Mark, ang kausap po niya ron directly are the disciples. Now, in the book of Acts, punta po tayo sa book of Acts, here is another version of what Jesus had said to them bago po siya umalis. Now, samahan niyo po ako sandali sa verse 7 and 8. Sabi po ng verse 7 and 8, "And he said unto them, It is not for you," chapter 1, Acts 1, 7 and 8, "It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power." And in verse 8, ang sabi ni Jesus, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." Bakit po niya i-empower ang mga mananampalataya? What is the purpose? And sabi, "Because you shall be a witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth." So bakit po i-empower ng Diyos sa mga mananampalataya for us to be a witness? So yung mandate ng paghahayag tungkol kay Kristo ay nasa atin po na mga mananampalataya. Balikan po natin ang Romans 10. Let's go back to Romans 10 verse 14. Kaya sabi po ni Pablo sa talatang 14, "How then shall they call on Him in whom they have not believed?" Paano raw sila makapaniniwala o makatatawag sa pangalan ni Jesus na hindi pa nila napapaniwalaan? "And how shall they believe in Him?" What's the problem here? "Of whom they have not heard." So paano raw po sila makapaniniwala kung hindi pa nila ito naririnig? Remember Romans 10:17, ang sabi po that faith comes. Paano raw po darating ang pananalig? It comes by hearing, and hearing the words of God. So paano po makararating ang mabuting balita sa ating mga kapwa-tao? Kailangan nilang marinig ang mabuting balita. Sino ang magdadala ng mabuting balita? Not only the pastor, but the church. Hello? Kaya po bumabagal minsan ang growth ng kaharian ng Diyos. Kasi karamihan po ng mananampalataya, inasa nila ang pagliligtas ng kaluluwa sa pastor lang. Hello? Sino po ang dapat na nagliligtas din ng kaluluwa? You and I. Lahat po tayo ay may obligasyon to share and tell about the good news that we receive. Sino po yung good news na atin tinanggap? Si Jesus. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greglorante.com.
Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pagunlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong makaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Pero, ang isa po kasing mabigat ay ganito. Ito po yung problema. Now, we establish now the fact that tayo po'y may obligasyon
sa mundo, sa ating bahay, sa ating kamag-anak, sa ating opisina, in every community that God is bringing us into, we have an obligation to tell them about our faith, right? Gusto po natin, alam ko po na marami po sa atin ay there is the desire, but the problem is hindi po natin magawa kung minsan dahil natatakot po tayo dahil baka hindi nila tayo mapakinggan. Minsan po kasi ang struggle, what if I talk about my faith in my office? Baka hindi nila ako pakinggan. Paano kaya kung pag-usapan namin ito sa aking pamilya? Baka hindi rin maniwala sa akin ang aking pamilya. Alam niyo po may susi para maniwala sa inyo ang inyong pamilya. Gusto niyo po bang malaman ang susi? Para sila'y makinig sa inyo? Gusto niyo pong malaman? Para po bumilis ang pangaral ng mabuting balita? Gusto niyo po bang malaman? Kung ayaw niyo po, tapos na tayo. Gusto niyo pong malaman? Para sila'y makinig sa inyo? That whenever you speak a word, you will truly get their attention? Gusto niyo pong malaman? Kasi, di ba gusto naman natin minsan sa ating bahay, sa ating mga reunion, sa mga mahal sa buhay, gusto natin sabihin, tanggapin niyo si Jesus, pero bakit parang di nila tayo pinakikinggan? Ano? You know, there is a secret out of it. Gusto niyo pong malaman ngayong hapong ito. Okay, if you want to know it, go to the book of Ecclesiastes. Samahan niyo po ako sa aklat ng Mangangaral. Mangangaral. Do you know the writer of Ecclesiastes? Kung sino po siya? It's Solomon. Amen. Puntahan po natin ang sulat ni Solomon. Habang tayo po'y lumilipat, alam niyo, itong book of Ecclesiastes sa Tagalog po'y Mangangaral, medyo parang weird yan. Ano po? Bakit ko po sinabing weird? Kasi binubulalas po dyan ni Solomon sa Ecclesiastes. Let's go to chapter 9. Binubulalas po ni Solomon ang kanyang karanasan sa buhay na ito. Sabi niya, naranasan kong maging mayaman. He was so rich. Bakit po siya naging mayaman? Anak po siya ni David. And not only because he is the son of David, but God fulfilled the promise that he said to David that I will bless you and your son. So Solomon was so blessed. Naging po siyang mayaman, pero sabi ni Solomon dyan sa Mangangaral, di pa rin ako masaya. Siguro kailangan simple lang ang buhay, mahirap. Sinubukan niyang wala. Lalo pa lang hindi masaya pag walang pera. Sabi niya, ano kaya ang kulang? Siguro ang kulang babae. Awa po ng Diyos, daig po niya ang pinakababaero sa ibabaw ng lupa. 700 plus, kabit pa lamang po. Inasawa po niya, 1,000 plus. Nung binabasa ko po ang buhay ni Solomon, sabi ko, paano kaya ini-schedule ito? No? 1,000 plus ang asawa, 700 plus ang kabit? Ano per minute? Bawat isa o 2 minutes ka lang, ha? Mamaya, lipat na ako sa kabila. Amen? Grabe, sabi niya, baka babae ang kulang. So, nang babae siya na ng babae. Pagod pa rin siya. Sabi niya, hindi pa rin masaya. But at the end of the day, because everybody, I don't know if you would agree with me, every single human being is looking for peace and happiness. Everybody. Isipin mo po bakit ka nagtatrabaho. Because you thought that your job is your happiness and peace. Right? Halos lahat po ng tao sa ibabaw ng lupa ay naghahanap po niyan. So nasumpungan po ni Solomon, it is not in riches, neither in poverty, neither in women, but at the end of the day, he said, it is in God. Kaya sabi niya, napagtanto niya, habang malakas ka pat bata ka, hanapin mo na ang Diyos dahil yung pala ang tunay na kapayapaan. Hello? So nasan po ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ng tao? When you found God. Hanggat hindi mo po nakikilala ang Diyos, still there will be an emptiness in your heart. But if God is 100% in the center of your life, every day you are happy. Hindi na kayo naka-amen. Ano po? Kasi siguro 70% pa lang ngayon, Pastor. Because I said 100%. Amen? Now go to Ecclesiastes 9. Ecclesiastes chapter 9. Paano po tayo pakikinggan? Are you there? Are you following me? Mangangaral, Kapitulo 9 o 9. Now, if you are in the book of Ecclesiastes 9, turn with me to verse 16. Okay, tingnan po natin ang verse 16. Nandun na po ba tayo? Are you there now? Okay, tingnan po natin. Verse 16. Then said I, Solomon is speaking here,
Ano sabi ni Solomon? Wisdom is better than strength. He's just comparing. Ano raw po ang mas mainam na napagtanto ni Solomon? Mas better. Hindi po niya sinabing hindi kailangan yung strength. Yes, you need strength. But he said, it's much better that you have wisdom than strength. Now, think for a moment. Bakit po niya sinabing wisdom? There's something. Wisdom is better than strength, he said. Let's just meditate on this word. Let us allow God to speak to us. Sabi, wisdom is better than strength. Tingnan niyo po. Sa mundo pong ating ginagalawan, sino po ang mahal ang bayad, mga kapatid? Yung mga kargador o yung may-ari ng kanyang kumpanya? Alam niyo po, minsan, sabi ko nga, there's so much injustice in this world. Bakit po? Kita niyo po yung mga pahinante, yung mga boys, sako-sako simento ang binubuhat. Yung mga karpintero, napakahirap po ng ginagawa. How much are they paid? Underpaid. Tama? Pero, yung mga consultant, my God, hallelujah, hindi po nadudumihan ng kamay. Pauupuin mo lamang ng 5 minutes, malaki ang love gift. Hello? Bakit po? Because wisdom is always higher than strength. Amen? Kaya kung gusto mo pong maging maunlad, kailangan mong maging matalino. Dahil yun po ang binabayaran, yung isip. Hello? Kaya pag sinabi nagtatayo, kukunin kitang konsultan, sige po, magkano? Malaki po ang halaga. Anong gagawin lang ng konsultan? Ganito lang po ang gawin mo. Amen? Yung mga naghakot nung pinagawa, purihin ng Diyos, sa layo nung hinakot, 300 ka lang. Halos mamatay-matay po yon. Wisdom is better than strength. And do you know that God is giving His church wisdom? Bakit po niya gusto tayong bigyan ng wisdom? Kasi alam ng Diyos that in wisdom, that's the key to your blessing. Hello? The more wisdom, the more blessing. Amen? Kaya sabi po, wisdom is what? Better than strength. Just making a comparison. Now, look at the next words. Hayaan po natin mangusap ang Diyos dito. This is what meditation looks like and sounds like. Sabi po, nevertheless, the poor man's wisdom. Ito po sinabi niya. Pinakita po niya na ang karunungan daw po ay mas mahalaga kaysa saan? Sa lakas. So kung meron daw po ang isang mahirap na tao na marunong siya, pero ang problema, matalino siya, pero ang problema niya, anong problema niya? Mahirap siya. Ano raw po ang problema ng isang taong mahirap na marunong? Ang sabi, his wisdom, his words are not heard. Kaya kahit marami siyang alam sa Bible, kung mahirap ka at wala kang pera, di ka pakikinggan ng asawa mo. Hello! Kaya kung wala kang pera, kahit ang dami mong alam, pag pumunta ka sa reunion, di ka pinakikinggan, pinagtatawanan ka, wala kang pera eh, hindi ka nga umambag eh. Now, why God wants you blessed? Because God wants you to be heard. Hello? Naobserbahan ko po ito. Just a true story. Noong araw po, sa amin pong pamilya, when my dad started to commit full-time sa ministry, we started so low and so slow. Sa amin pong kamag-anak, medyo, I love my relatives. Mahal ko po ang aking mga mahal sa buhay. Pero, pagka po ang tatay ko noon ay nagsasalita sa kanila about his faith, medyo nakikita ko po ang mga reaksyon at siyempre ako'y laki sa kanila, naiiwan ako. Pinagtatawanan nila ang tatay ko. Sasaktan po ako. Bakit po? Kasi pagkatapos ng tatay kong mangaral, wala naman kami sakya, ihahatid pa ulit kami sa Muntinlupa. Pag reunion, padadalhan pa kami ng bigas dahil alam mo, baka wala kaming isaing. Kaya pag nagsalita siya, hindi kami masyado iniintindi. Nabaliktad po ang mundo ngayon. Pinagpala na po ang tatay ko, sila ngayon ay walang pera. Lagi na nakikinig po sa tatay ko. You know, you have wisdom, but if you are poor,
your words will not be heard. Hello. Bakit ka kailangan paunlarin ng Diyos? So that people will hear your Jesus. Nung araw, pag uma-attend po ako sa body ministry, mahal ko po yun. Bihirang-bihira nga po ako umattend pero pag uma-attend po, hindi ako pinapansin. Parang, hello, kulang na lang, hello, andito po ako. Gagano mo isa mo, andito ako. Nobody wants to hear you. Pero nung nalaman nila, may TV station na yung ministry, Pastor, pwede magsalita ka? Pwede ikaw maging speaker? Pahingi ng calling ka? Now they hear me now. Now they can see me. Ganun pala, no? Pag wala kang pera, nandun ka, pero di ka nakikita. Hello? Totoo ba Biblia? Mali. Siyempre, babalik ka sa bahay mo, sasabihin mo sa asawa mo, si Jesus ang kailangan. O sige, pahingi mo ng pasain. Wala akong pera, kalimutan mo na yan. Mahirap ka eh. So your wisdom is not heard. Hello? Amen? Kaya nga kung kayo po'y payayamanin, kasing yaman ni Pacquiao, siguro kulang ito. Kasi kung marami kang pera, sasabihin mo sa kamag-anak mo, upo. Upo. Anong kulang? Tuwiso, upo. Tanggapin mo si Jesus. Sige, tita, pakinig nga kay Jesus. Am I making sense now? Paano kaya kung si tita'y walang pera? Naku, tita, ito pamasahe mo, umuwi ka na. You're wasting my time, tita. Hello? Ano sabi po ni Solomon? Ano sabi ng Ecclesiastes? The poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. Kaya bakit po gusto ng Diyos na ang simbahan ay payamanin? So that your words will be heard. Kaya ang ating pag-unlad, di para sa ating sarili. Because we want the gospel to come out. Hello? Amen? Kaya pagka tayo po'y pinagpala ng Diyos because God is using you to speak the words so that people will hear you now because they can see the tangible presence of the Almighty God working in your life. Hello? Amen? Pakikinggan ka na. Hello? Kaya gusto ka ng Diyos na pagpalain. Sabi mo sa iyong katabi, gustong-gusto ka ni Lord payamanin. Amen? Why? So, to get the wisdom out. Para po mailabas sa iyo. Lalo ngayon, papasko, pupunta kayo sa reunion, dadali ka ron, mahal kayo ni Jesus! Tapos ikaw, wala ka man ng dalang pansit. Kaya pagdating pala, nakayuko na yung mga kamag-anak, pabayaan nyo na yung tsahin nyo. May tama siguro yan. Hello? Pero kung dadating ka doon, sinagot mo yung kainan. Kaya pagdating mo doon, teka, walang kakain muna. Wala susubo ha, ako gumastos. Ay lahat yun, sige tita, magsalita ka hanggang gusto mo. Now they hear you now. Bakit ka gustong paunlarin? So that the wisdom coming out from you will really come to their hearts. Yan po ang dahilan why God wants you to prosper. Hindi po para sa sarili, kundi para po maipahayag natin ang mabuting balita. Purihin ang Diyos. Amen? Okay, now, paano po tayo makararating dito? Ngayon na nakita na po natin na gusto ng Diyos na tayo po ay pagpalain. And that is one of the main purpose why God wants us to be blessed, and that is because He wants the message and the gospel to come out from our hearts and our mouth. Paano po yun mangyayari? Pag tayo po ay pinagpala. Kaya nga, sabi ng Panginoon, tingnan po natin ang salita ng Diyos.
Tingnan po natin ang words of God. Tingnan po natin ang kanyang salita. Now, let's go now to the book of Philippians. Tingnan po natin ang Philippians. Let's go to the book of Philippians. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Andun na po kayo? Okay, now, kung tayo po ay nasa book of Philippians, chapter 4, ang sabi po sa Philippians chapter 4, verse 11, nandun na po kayo sa verse 11, ang sabi ni Pablo, kung papansinin po natin 4:11, I'll be reading from New American Standard. Sabi po, not that I speak from want. Sabi po dito ni Pablo, not that I speak from want, for I have learned to be content. Okay, sorry po. Bago po yung Philippians 4:11, let's start reading for 2 Corinthians 9:8. Bago po doon. But lagyan nyo na po ng bookmark. I'll be needing Philippians 4. Pero isama ko po muna yung 2 Corinthians so that it would be complete. 2 Corinthians 9. Go to 2 Corinthians 9. Okay, 2 Corinthians 9. Oh, this is it. Tingnan po natin, verse 8. Let's go to verse 8. Then we go to Philippians 4. Now, but let's go to 2 Corinthians 9. Nandun na po kayo, verse 8. Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, let's read. And sabi po, and God is able. Amen? Ano po ibig sabihin ng able? Kaya ng Diyos. Amen? Magagawa ng Diyos. Alin? To make all grace, let's say grace, abounds toward you. Medyo palitan po natin yung word na grace. Let's say, the blessing of God. Amen? And God is able to make all grace or the blessing of God to abound. So, ibig sabihin, ano raw po ang gusto ng Diyos? Ang sabi ni Paul, that the blessing, the grace, is not just enough, but abounding. Ano po bang sinabi yung word na abound? Umaapaw. Amen? So, anong gusto ng Diyos? Umaapaw. So, pag umaapaw ang grasya ng Diyos sa buhay ng isang tao, what is the purpose? Ang sabi ng verse 8, that you, always having all sufficiency in some things, yung po ba sabi ng Biblia? Ano sabi ng Panginoon? Why does God wants the grace to abound? Upang ikaw daw po sa lahat ng iyong kakailanganin ay lagi kang merong tustos. Sabihin nga po natin sa lahat. Ano ang gusto ng Diyos sa ating pong buhay? Lahat ng ating kailangan ay tayo po ay mayroong katustusan o meron tayo supply. Praise God. Hallelujah. So yun po ang gusto ng Diyos. Now, that verse does not stop there. So, bakit po gusto ng Diyos na sa lahat ng bagay, ikaw ay merong tustos? So that, as sabi nito, may abound to every good works. So, bakit ka gusto ng Diyos na paapawin? So that you can do good deeds. Amen? Bakit niya gusto kang pagpalain? Para makagawa ka ng mabuti. Amen? Kasi pag ikaw po'y kapos, gusto kong tumulong, hindi ko magawa. Hello? Gusto kong sumama sa evangelism, hindi ako makasama. Why? Because you lack. But if you are sufficient and abounding, anytime na kailanganin po ang tulong, you can go there. Hello? Kaya bakit ka po gusto ng Diyos sa pagpalain? For good works. Hello? Kaya gusto ka ng Diyos sa paunlarin? Paano? Dahil gusto ka niya na maging gamit. Ano po ang ginawang sikreto rito ni Pablo habang iniintay niya itong bagay na ito? Now, this is where I close now. Ang sabi po ni Paul sa verse 11 ng Philippians chapter 4, this is the last book and chapter for tonight. Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, balik po tayo doon sa kanina. Philippians chapter 4, verse 11. Ang sabi po rito, not that I speak in respect of want. Pero para maintindihan po natin, yung sinasabi niyang not that I speak in respect of want,
kailangan po nating maintindihan muna what did he speak. Ano po ba yung kanyang sinabi? Meron po kasi siyang paunang sinabi. And it was written in verse 10. So let's go back to verse 10. Ang sabi po niya sa Philippian church during this time, sabi sa verse 10, "But I rejoice in the Lord greatly, and now at the last your care of me hath flourished," look at the words, "again. Wherein you were also careful, but you lack opportunity." Ano ba sinasabi rito ni Pablo? Ito po kasing Philippian church, ito po ang isa sa kanya pong major supporter in the ministry. Kaya sabi po rito ni Pablo, natutuwa siya rito sa simbahang ito at siya'y nagpapasalamat sa Diyos ng hustuhan. Bakit? Dahil ang sabi niya, yung kanilang suporta muli ay naibalik kanino? Kay Pablo. Pero ang sabi niya, nung una pa man, alam ko na kayo ay gustong-gusto makatulong sa akin, ngunit anong sabi ni Pablo, naintindihan niya na wala lang kayong pagkakataon na makatulong. Pero kaya sabi niya sa verse 11, "Not that I speak in respect of one." Hindi dahil kaya niya ito sinasabi dahil meron siyang pangangailangan. Ang sabi niya, "For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." So, pansinin po natin, paano ito mare-reconcile do sa ating pong pinag-uusapan ngayong hapong ito? Ang sabi po ni Pablo, habang hindi pa dumadating yung blessing, natutunan ko na kahit anong katayuan, kahit anong kalagayan, natuto akong makontento. So while you are waiting for that blessing to come, have always an attitude of praise and contentment. Lagi ka magpuri lang sa Diyos. Lagi ka makontento kung anong dumarating. At darating din yung araw that you will overflow. Sabihin mo sa iyong katabi, "I will overflow." Amen? Kaya nga po kayo attend ng revival, ang dami nyo ng wisdom. Kulang na lang talaga sa inyo, pera. Amen? Para kayo ipakinggan. Hello? Amen? Kaya, yung araw na yan ay dumating na. Kailan? Ngayong araw na ito. Dahil alam mo na kung bakit kailangan kang paularin ng Diyos. Hindi lamang pansarili, kundi dahil gusto mo na marinig ang mabuting balita at makagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Now let us pray. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong mga salita. Maraming salamat po at pinaunawa mo sa amin. Why do you want us to prosper, O Lord? Gusto mo po, Panginoon, na maging kaming gamit at mapakinggan, Panginoon. Lalo na ang mabuting balita ay marinig sa aming mga labi. Kaya, Panginoon, I pray that you prosper these people, Panginoon. Paunlarin mo sila, pagpalain mo sila, at gamitin mo ang kanilang buhay sa ikaliligtas ng napakaraming kaluluwa. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.
May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.